Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. One of the two countries with no divorce, along with Vatican. Philippines is also one of the 3 countries that have still in the gray list ng financial anti-money laundering, di ba, sir? So AMLAC has not done anything yet to correct that situation. Well, ito mga professional criminal syndicates to eh. Even in Singapore, nahuli nga nila. At least Itong nahuli dalawa. sila. Yes, pero matagal na nag-operate yun doon. Di ba maraming series of transaction yun bago nahuli. So, and that's Singapore, which is much more sophisticated. Dito sa atin, nakita ko itong example ng Banban is a clear example of large-scale money laundering na nangyayari na dito sa atin. Pero meron nga bill, di ba, sa Senate, pinupush nga ng AMLAC ang BSP yata to further make it stricter yung ating present anti-money laundering. Actually, na-amend na anti-money laundering law twice na eh. Okay. No? But hindi pa rin tayo ba't hindi pa rin natin masatisfy yung FATF? Tayo naman, hindi naman tayo bumababa, hindi rin tayo tumataas. Ano? So, that's why in enforcement, napakahalaga. At importante na yung ating AMLAC, alert sila at nag-investigate mabuti. At mabilis. No? Yes. Kasi marami, ang pag-movement ng pera, napakabilis. Yes. Napakabilis, kaya importante na mabilis yung kanilang operations. Yes. Yung sinasabi mo executive session, ito kay Mayor Guo pa rin o for the separate POGO? For the entire, yung issue sa Banban, yung POGO sa Banban, but pag-uusapan na namin yung buong POGO investigation. Kasi sabi ni Senator Tiveros, who's the primary committee on the illegal trafficking, human trafficking and illegal detention sa POGO, tapos yung another resolution mo rin. So, sama-sama na yun sa next, kailan ba nakaset ng executive session? Next week, I think middle of next week. Kasama dyan yung mga national security agencies. Kasama na national security agencies, AMLAC, Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration. So kasama na siya. So it's a multi-agency executive session. May mga nag-request sila. Kasi yesterday, the PNP disclosed that they are now officially looking into intelligence reports on Mayor Guo as being a member of the CCP, Chinese Communist Party. Well, ngayon dahil ito ay this is a transnational crime with many facets. Everything is possible eh. Nakikita ko lahat posibleng mangyari. Especially when you talk about money laundering. Dahil yung money laundering, ang pinanggagalingan ng pera marami eh. Pwedeng galing yan state-sponsored, pwedeng galing sa drugs, pwedeng galing illegal activities. Kaya hindi dumadaan yan sa regular banking system natin dahil ayaw nila matrace. Dahil merong illegal o merong irregular source yung kanilang income. Pero nakakatakot na, sir, di ba? Meron na nga tayong narco-politics na nakikita naman natin, hindi nagbabago ang threat dahil andyan pa rin yung mga shabu trafficking sa atin. And now we have this POGO politics. Yan ang nakakatakot dahil yung perang pumapasok malaki. At itong mga sindikato na ito, marunong rin, no? Pinag-aaralan rin nila yung ating judicial system, yung ating enforcement system, pinag-aaralan rin nila yung ating mga batas, kaya nakakalusot rin sila. At alam rin nila na kaya nilang maglagay o manuhol para meron silang protection sa iba't ibang ahensya. But your proposed bill to remove the tax privileges of POGO, will that address the problem? Meron kasing dalawang bill, tatlo including mine. No? The first 2 bills calls for outright ban of POGO. Okay. And Sino then, yan, sir? Si kay Senator Cayetano at Senator Villanueva. Okay. Alan Cayetano. And yung bill natin will complete the repeal and ban of POGO kasi hindi na rin doon sa unang dalawang bill, hindi nasama yung taxation side. No? At ang nagbigay ng legal personality sa POGO is through taxation. You're taxing it because the law views it as a legal business. Yeah. So when you remove the taxation, in effect, wala na siyang legal basis. Eh, yun pa naman ang pinagmamalaki ni Senator Congressman Joey Salceda noon na
upfront may bayad agad ng taxes. Pero sabi ko nga, Pogo workers lang yun, hindi yung Pogo entity. Yeah, pero if we have to look at the entire picture, hindi lang yung kanilang ibinabayad na buwis eh. No? Tingnan rin natin yung krimen, tingnan rin natin yung dala-dala nilang mga criminal syndicates. Hindi tatahimik yung bahay natin. Hindi tatahimik yung bansa natin dahil bahay. Hindi tatahimik yung bansa natin dahil nandito sila nag-ooperate. Pero sir, ang Pogo will that kasi ang Pagcor, they rebranded it at sa Picos dahil naging controversial pinalitan, naging BCM. Ngayon, ang Pagcor, ni-rebrand nila yung Picos, yung Pogo into Internet Gaming Licensee. IGL. But it's the same banana. No? It's the same banana. What will happen now to Pagcor if that Pogo is removed? Well, Pagcor will continue to, first of all, dapat ihiwalay na yung regulatory and operations ng Pagcor. Yes. Pagcor should purely be regulatory. Ito rin isang problema na nakikita namin, especially dito sa Banban Classic. Sabi nila dun sa hearing, high risk itong Pogo na ito, pero and yet, pina-operate nila ito, hinayaan nila mag-operate, dahil sa kabilang banda, kumikita rin sila. So, we have to really divide divide Pagcor to purely regulatory. Tanggalin na yung kanyang operational aspect. In operational, ihiwalay na yan. So, magkikreate kayo another body? Magkikreate ng another body, but for the better. No? For the better. In fact, yung operation pwedeng private na yan kasi marami na nag-ooperate na private companies din. So in other jurisdiction, ang gobyerno purely regulatory lang. Pero sir, ang concern mo nga yung Pogo politics. In the meantime, malapit na 2025 elections and we are having this, as Congressman Erice earlier said, yung potential na itong online. Kasi I heard na yung Miro is going to use, ito si Art mamaya mag-yung technical details, Excel, di ba? Excel, different, sir, sagutin mo muna yun. Anong concern mo dun sa political na online? Kasi online hub scam nga naging it turns out. Ang importante, I'll add lang to importante talaga yung security features nitong system na ito. Lahat kasi digital eh. At ang argument ng may mga proponents tayo na gusto ibalik yung dating mano-mano system o yung hybrid na system, may mano-mano at may automated. May pros and cons in all of those procedures. Pero kung pupunta tayo sa automated, which I think we should, importante ma-focus ngayon yung security aspect. Kasi more and more nakikita ko na yung mga may incentive sa mga ibang bansa makialam sa ating eleksyon para manalo yung kanilang kandidato, manalo yung kanilang kaalyado. So gagawa sila ng paraan para ma-manipulate yung ating elections either through fake news or through the system itself. So ang importante ngayon na itong magiging computer system natin or automated system natin talagang foolproof. Hindi pwedeng magaya. At least sa automated pa rin tayo, mas preferred mo ang... Ako personally, I prefer that kasi mabilis eh. Yes. Natatandaan ko nung first term namin ni Egay. When was that? 2001. Magkasabay kami sa Congress. Sabay pa kami. Ang election ng pag-close ng precinct and yung proclamation mo, minsan umabot ng 3 linggo. 3 months. Ikaw, 3 linggo. No? So 3 linggo nag-aantay ka. In the meantime, nagpapatayan na yung tao, nagnanakawan na ng balota. Ngayon, in 3 hours, alam mo na kung sino panalo. No? So, may benefit talaga ang automated system. Pero, meron din niyang risk because automated siya. Yes. No? Napakabilis, hindi mo na ma-check mo siya after. So, importante ngayon yung security system. Ang kiniklaim ni Mayor Guo, how can she, kasi dapat ang kinaan sa kanya local governance, why did you fail to check the illegal online hub scam doon? Ikaw in charge sa local governance. Ang defense yata niya, sabi niya, may Pagcor naman sa loob eh. Sila yung nag-regulate eh. Totoo yun na may Pagcor. That's why, in my opinion, dalawa ang may liability and accountability to. Pagcor and also the local government unit. Kung makikita natin, I'm sure nakita nyo sa news,
yung Pogo Hub nasa likod lang ng municipal hall. Yeah. Hindi naman siya parang ganito Maynila na napakalayo na hindi mo makita. Oo. Pangalawa, ang Banban is a third-class municipality. Oo. Isa lang ang mataas na building doon, yung Pogo Hub rin. Hindi naman napakadaming matataas na building doon. Oo. And ang nahuling tao doon, almost 600 foreigners, 300 Filipinos. In and out, 600 foreigners, Oo. 300 Filipinos, in and out of the Oo. Pogo. So, Oo. in other words, dapat meron ng suspicion. Oo. And nung tinignan din namin yung mga dokumento, which tuloy-tuloy pa yung pag-review namin, pero mayroon kami nakita doon, na isang kumpanya na hindi registered in the Philippines, pero nagdadala ng pera dito sa Pilipinas galing abroad. Dito niya ilolonder. Dinadala sa Banban in particular. No? So nakita namin sa dokumento, we're collating all the information. But by that alone, dapat red flag ka na as a mayor. Oh, yeah. Ang bayan ko napakaliit. Meron nag-invest sa akin 6.1 billion pesos. Yung kumpanya hindi registered sa Pilipinas. Dapat nagtatanong ka, bakit napili yung Banban? Bakit hindi Makati, hindi Pasig, hindi Maynila? Bakit Banban out of all bakit hindi Cebu? Diba? There must be something. Diba? So, yung mga ganito dapat tinatanong yan eh. Ngayon, tama rin siya na may PAGCOR doon 24/7. Kaya nga sinasabi ko, failure of regulation because yung mga PAGCOR employees doon, dapat nakita rin na itong mga almost 1,000 na mga nagtatrabaho doon, walang itinatawag nating gaming license, wala ring mga employment permit. Oh yes, pumapasok lang sila doon para magtrabaho nang walang kahit anong permit. Interagency yung BI, dapat meron din ang BI. Correct, correct. So both may liability. No? Both may liability. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.